During college days, meron kaming subject na Teaching and Assessment of Macro Skills. At sa subject na yon, doon tinuro sa amin kung ano ba talaga yung proseso kung paano natututo ng language ang isang tao. And as an English teacher, I'm going to share you this process and also other strategies to help you achieve English proficiency. Hi, this is Carl Season and welcome to our YouTube channel. Kung hindi ka magaling sa isang bagay, ang ibig sabihin lang nun, magaling ka sa ibang bagay. Sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, ako po si Carl Season, a licensed professional teacher major in English, and I am uploading educational and motivational videos for you. Nagsishare po tayo ng tips na magagamit sa school, sa pag-aaral ng English, sa pagsusulat ng thesis, sa pagtitake ng licensure examination for teachers, at marami pang iba. Kaya kung gusto niyo po ng ganyang klaseng content, hit the subscribe button and the notification bell, and always feel free to share our videos sa iba. So ano nga ba itong macro skills na tinatawag? Ito yung fundamental or basic skills na kailangan nating ma-develop para maging mahusay tayo sa isang language. At sa English language, meron tayong 4+1 macro skills. 4+1 kasi 4 lang yung original, pero merong isa na nadagdag in the recent years. Those macro skills are listening, speaking, reading, and writing. At ang isang nadagdag ay ang viewing. The 4 original macro skills are classified into 2, receptive and expressive macro skills. When we say receptive macro skills, from the root word receive, these are the skills that we use to receive or understand language. Kaya pumapasok dito ang listening at reading. On the other hand, expressive macro skills, from the root word express, are the skills that we use to express or produce language. Kaya dito naman pumapasok ang speaking at writing. Masasabing ang listening na receptive macro skill ay kapares ng speaking na expressive macro skill. At ang reading naman na receptive macro skill ay kapares ng writing na expressive macro skill. Bakit natin ito pinag-uusapan? Dinidiscuss po natin ito para maintindihan natin kung anong aspect ba ng English ang kailangan nating i-target para gumaling tayo sa English. Halimbawa, kung gusto mong mag-improve ang speaking skills mo, magsimula ka sa listening skills. Kung gusto mo namang ma-improve ang writing skills mo, magsimula ka sa reading skills. Nakuha niyo po yung logic? Hindi ka gagaling magsalita sa English kung wala ka naman masyadong naririnig na English. At hindi ka rin gagaling sa pagsusulat sa English kung wala ka namang masyadong nababasa na English. Kaya nga diba yung mga baby, in general, natututo silang magsalita after nilang mapakinggan yung words. At natututo naman silang magsulat after nilang matutong magbasa. Kaya ang unang tip para gumaling sa English ay immerse yourself in English. Ibig sabihin, damihan mo yung napapakinggan mong English. Damihan mo yung mga nababasa mong English. Ano ba ang interest mo? Mahilig ka ba sa music? O di damihan mo yung pinapakinggan mo na English music. Pero huwag ka lang basta makikinig. I-try mo ring i-analyze o intindihin yung lyrics. Mahilig ka ba sa current events? Di makinig ka o magbasa ka ng mga balita in English. At subukan mong intindihin yon. Mahilig ka ba sa stories? O di magbasa ka ng English stories. Nag-e-enjoy ka na, natututo ka pa. Yan muna. Focus muna tayo sa receptive skills, sa listening or sa reading. Nga pala, pwede ka ring manood ng English movies o kaya kahit K-drama basta may English subtitle. May improve niyan yung viewing skills mo naman. Pero kung gusto mo na maging mahusay sa daily communication, I recommend na ang panoorin mo ay mga talk show or reality show in English. Kasi hindi scripted yung lines doon. Kaya doon ka mas matututo ng natural at informal na paggamit ng English. Pag kaya mo nang i-comprehend yung mga naririnig mo at nababasa mo, proceed ka na sa tip number 2. Express yourself
in English. Speak in English. Write in English. Mas maganda kung mayroon kang friend na makakasama. Pag nag-uusap kayo, mag-English kayo. Pag magka-chat kayo, mag-English kayo. Minsan nga ganyan yung mga bata dito sa amin. Kahit below 5 years old pa lang. Nag-uusap na sila in English. Nagpa-practice sila. Pero paano nila nagagawa yun? Wala namang nagturo sa kanila na mag-English. Simple lang. Lagi kasi silang nanonood ng mga cartoons na English. See? After ng tip number 1, sa kanila ginawa yung tip number 2. Kaya pag may mga bata dyan sa inyo, kausapin nyo. Pag-practicean nyo sila. Pero paano kung wala kayong makausap in English? Di, kausapin nyo yung sarili nyo. Seryoso! Kahit kapag gabi at mag-isa ka lang, magsalita ka in English. Kahit walang boses. Example, you may try answering random questions like, how's your day? What makes you happy? What are your plans for tomorrow? Who's your dream guy or dream girl? Why should you be the next Miss Universe? O diba? Para ka lang naglalaro pero natututo ka. At napapractice yung speaking skills mo sa English. So kahit anong question ang maisip mo, sagutin mo in English. Kung gusto mo naman, humarap ka sa pader ng bahay nyo at kausapin mo yon in English. Kung writing skills naman ang gusto mong i-improve, edi isulat mo yung sagot imbes na sabihin mo. Gumawa ka ng parang essay. Bigyan mo ng minimum sentences yung sarili mo. 3 sentences? 5 sentences? Kahit ilan. Ikaw bahala. Tip number 3, pag-aralan ang grammar rules. May mga video din tayo dito sa ating YouTube channel na specifically about grammar rules. Pwede nyo pong i-check yun. Pwede nyo pong isabay na pag-aralan yung grammar rules habang ginagawa nyo yung tips number 1 and number 2 natin. Minsan, hindi naman kailangan na alam mo muna lahat ng grammar rules bago ka magsalita o magsulat in English. At minsan nga, kahit hindi naman mapag-aralan yung grammar rules, nagiging natural na sa atin na tama yung pag-i-English natin. Bakit? Kasi exposed tayo sa mga pinapakinggan natin, pinabasa natin, o pinapanood na English. Kaya parang automatic na nafe-feel natin kung ano yung tama at mali. Parang sa atin din mga Pilipino, di ba kusa lang naman nating natutuhan yung wika natin kahit di naman natin inaral yung grammar rules sa wikang Filipino? Kaya ganun din sa English. By the way, alam nyo ba kung ano yung Filipino translation ng salitang grammar? Comment nyo nga sa baba kung alam nyo. Clue. Nagsisimula yan sa letter B. Kaya ang pag-aaral ng grammar rules ay kasabay lang din ng pag-aaral magsalita at magsulat in English. Kapag ginawa nyo po yan, you will achieve both fluency and accuracy. Ibig sabihin, gagaling kang mag-English and at the same time, tama pa yung pag-i-English mo. Pero ito ang pinakamahalagang tandaan. Be humble and nonchalant. Kasi baka mamaya, during the process, may mambash sa'yo. Ba't ba nag-aaral ka pa ng English? Katanda mo na. O wag ka papaapekto sa mga ganon. Nonchalant ka lang. Alam niyo ba kung ano yung nonchalant? Pauso yan ng mga Gen Z, pero existing na talaga yung word na yan. At ang ibig sabihin nun, parang kalmado lang. Kalma ka lang, kahit na maraming nambabash sa'yo. O kaya naman, baka may magko-correct sa inyo kapag may mali sa English sentences nyo, o just be humble to accept corrections. Be humble to accept criticisms. At huwag na huwag mong iisipin or i-aim na maging perfect ang English mo. Kasi, never po yan na mangyayari. Kahit ako, nagkakamali din. Minsan nga, kahit alam ko naman yung grammar rules, nagkakamali pa rin ako ng hindi sinasadya. Kahit native speakers, nagkakamali din sila. Tayo nga mga Pilipino, nagkakamali rin sa sarili nating wika, di ba? Sila pa. Kaya okay lang yun. So yun, basic tips lang muna ang shinare natin sa video na to. Pero kung gusto nyo pa ng specific tips like how to enhance your vocabulary, how to master the grammar rules, marami tayong mga specific videos dito sa ating YouTube channel na pwede nyo mapanood under English Hacks video series. Also, don't forget to hit the like button and the subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe. At i-share mo na rin tong video natin na to kung mayroon ka pa mga friends or kakilala na gusto ring mag-aral ng English. Dahil ang sabi nga, sharing is caring. O paano? Have an amazing English learning journey ahead.
Again, this is Carl Season and see you on our next video.